Ay binigay ng mga laruan ng Mattel. Tignan natin. Obviously, ito ay parang nga sa bago nilang movie na Masters of the Universe. First of all, thank you so much sa Mattel and sa Columbia Pictures sa pagbigay nga sa akin nito, and isa-isayin natin lahat ng binigay nila. So first of all, ito nga Battle Cat, isa nga sa mga kalaban si Beastman, si Tila, and of course, si He-Man. Disclaimer lang, wala akong masyadong alam tungkol kay He-Man, sa Masters of the Universe, yung mismong cartoon, kasi hindi ko to napanood eh. Wala akong napanood kahit isang episode. Pero bilang batang lumaki sa 9gag, sa mga memes sa internet, nakilala ko lang si He-Man dahil nga doon sa mga memes galing dito. Simulan nga natin dito sa Battle Cat na ang cute nyo. Bilang mahilig din sa mga pusa, sobrang nakyutan ako nung nagpakita siya doon sa movie. Pusa na green, saan ka makakita nun? I know tiger siya, pero hindi rin naman siya tiger na tiger eh. So, okay na yun, pusa na rin. Ito nga yung itsura niya. Apparently, nagsasalita ata to. I'm not sure, try natin. Wala naman. Ito nga si He-Man na nakasakay nga sa kanya na sobrang cool nga nilang tignan. So napansin ko to, tapos pipindutin mo pala tong parang horn sa likod niya. Diba? Ito nga yung sa likod. So apparently hindi pala siya nagsasalita. Akala ko meaning niya nagsasalita. So basically, ayun nga. Gumagalaw lang yung bunganga niya. Ayan o. Diba? Movie, saglit lang siya pinakita. So basically siya yung parang alaga or kaibigan ni He-Man nung bata siya. And nagkita nga lang sila ulit nung nakabalik na nga siya doon sa mundo nila. Next, ito namang si Mr. Beast. Ito si Beastman, isa nga doon sa mga kalaban. Itsura niya doon sa movie, and ito nga yung itsura niya. And hawig naman. Medyo hawig nga niya yung mga kalaban na kakampi doon sa small soldiers. Sa movie, sa pagkakaalala ko, siya yung unang kalaban na magpapakita habang nasa Earth nga itong si He-Man. So ayun, nakakatakot din siya eh. Okay, second to the last. Si Tila. Itsura niya sa box, and ito yung sa likod. Yan pala at least dito, kumpleto ko naman pala silang tatlo. Ang gumanap sa kanya doon sa movie ay yung babaeng nasa Riverdale. Di ko alam kung anong pangalan niya doon kasi di ko pa naman napapanood yun eh. Yan nga basically, itsura niya, ayun nga si He-Man, tapos si Skeletor. Di ko pala napansin, meron pala silang mga kasama accessories like ito, may beng-beng siya and may sword din siya. Kung si Beastman, meron pala siyang latigo, ayan. Hindi ko napansin, akala ko buntot niya eh. Ang nagustuhan ko kay Tila doon sa movie is that, oo, love interest siya, pero hindi nga sila doon nag-focus, but instead, nag-focus nga siya sa kung ano nga yung character niya. Nakita nga yung pagiging magaling nga niyang warrior. So maganda yung approach nila doon na hindi lang nila siya ginawang love interest ni He-Man. Kumbaga, may character talaga siya or meron siya sariling nangyayari bilang si Tila. Nakahuli, siyempre hindi makukumpleto ang Masters of the Universe ng mga laruan kung wala si mismong He-Man. Hindi ko na maalala kung ano yung pangalan niya doon sa mismong movie, pero ayun, basta, siya si He-Man. Kasing si He-Man, nakikita ko lang talaga siya sa mga memes, yung animated version pa nga niya, na wala, natatawa lang kasi ako sa itsura niya na ang laki-laki ng katawan niya, tapos naka-blondie siya na buhok, na hanggang dito, wala lang. Mr. Sam, tas ganun pa yung armor niya, di ba? Parang vest lang. To ang ganda nga ng box nung kay He-Man, and may kasama pa nga siyang espada and also dalawang ibang kamay. In terms of muka, hindi masyadong hawig pero pwede na. Pag anong bata ako, kung bibigyan ako ng ganitong laruan, matutuwa ako kasi parang nakakatuwa siyang bali-balibagin, alam mo yun? Yung nasa likod, yung mga pose na pwede niyang gawin, like ganyan, huhugutin yung espada sa likod, isang ganyan pa-atake, and isa, yung hawak-hawak na nga niya yung sword, tapos sisigaw na siya. Ano ba yung sinisigaw niya dito? I have the power! Ano aso ko? What the fuck? Ito pa pala yung iba pang pwedeng mabili. Ayan nga si He-Man, si Man-at-Arms, and si Triclop. So ayan, ang cool niya. Kudos din kay Nicholas Galitzin kasi noong una medyo nagda-doubt ako sa kanya. Pero nung napanood ko naman yung movie kahapon, he's funny, he's charming, and meron din talaga siya, bagay din talaga siya para nga doon sa role ni He-Man. Ang napanood ko lang kasing movie niya ay yung movie nga nila ni Anne Hathaway na nasa boy band nga siya. Yun, akala ko hindi bagay sa kanya kasi malaki yung katawan ni He-Man eh. Pero doon sa movie, nagpalaki naman din siya talaga ng katawan enough na bagay din talaga sa kanya yung role. And again, he's charming enough for the role. Thank you so much sa Mattel for giving me this, sa Columbia Pictures. Thank you so much. And gagawin ko to ng review, I think tomorrow or sa 4. Tingnan natin. So ayun lang, magandang bagong dagdag sa collection and marami-rami to. So, yun. Good luck. Ito pa. Yun lang. Thank you.